Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayong gabi ng Sunday mga lods. At grabe, ang gulo na ng earth. Mga idol, nagbabakbaka na at mukhang magiging mas mainit pa to sa mga susunod na araw. Mga idol, no? At syempre mag-update tayo sa ating crypto, no? So ayan, global, trending news. So ano pang hinihintay nyo? Subscribe na mga idol. So bago ang lahat mga lods, no? Palike ng ating video. Mga idol, bago tayo mag-starting ng ating balita. So punta muna tayo sa ating crypto bubble. So sa hours, medyo red. Ganun din sa days. Nako, medyo lumalamang na yung red sa days mga idol. Ay, yung tama, yung red sa days natin. Kanina medyo green pa yan eh. Diba? So ngayon, medyo wala na. Puro pula na ang nakikita natin. Check natin yung calendar natin kung may ganap ngayon, linggo. Sunday wala. So bukas magsasalita pala bukas si Jerome Powell mga idol, alas 10:30 ng gabi tomorrow night. Okay? And then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nako, isang buong linggo pala to mga idol. Meron tayong volatility na asahan ngayong week Next week, simula bukas April ay hindi, Wednesday pa pala April 1. Pero simula Monday, simula bukas mga idol, medyo volatile yung market natin. Ng isang linggo, imagine isang linggo. Grabe. May FOMC minutes din tayo sa 9. Pero isang linggo to, mga lord. So maghanda kayo next week mga idol. Naku, mukhang mainit-init to Mukhang medyo bagsak na tayo, 'di ba? Tas medyo mukhang ididiin pa tayo. Ano sa tingin nyo mga lods? No, ano sa tingin nyo? So ito, mag-update na tayo mga idol. Unahin na natin ito dahil nagpadala na po, no? The Pentagon is reportedly preparing for weeks of possible ground operations in Iran, including special ops raids. Trump hasn't signed up yet, but the plans are on the table. Meanwhile, US Marines are already deploying with thousands more from the 82 airborne potentially next, no? 82nd airborne potentially next. This could escalate from airstrikes to boost on the ground very quickly. Kala ko ba hindi na kailangan mag-step, no, ng mga shoes o mga bota o mga army shoes ng mga sundalo, kasi maganda na yung technology ngayon, no? Puro drones na lang, bakbakan, missile. Pero ngayon, mga lodi, mukhang naghahanda si Trump para sa ground, no, ground operation. So mga sundalo papadala, may mga mission yan mga idol. May mga mission. So ayun ang abangan natin kung ano mangyayari dito mga lodi. Kasi ang daming Marines ang kinuha nila o pinadala nila ngayon dyan. No, ito na. Iranian president reportedly warns that Iran's economy could collapse within weeks without a ceasefire. So kung magtutuloy-tuloy daw to mga lodi na ganito, bakbakan tuloy-tuloy, baka mag-collapse na talaga yung ekonomiya ng Iran. Ito yung president ng Iran na wala masyadong kapangyarihan. Yung president ng Iran na wala masyadong kapangyarihan, no? Mas nasusunod pa rin yung mga alagad ni Khamenei, mga lodi, o si Khamenei. At meron ding isa pa, no? Sa opposition naman to. Iranian opposition leader Reza Pahlavi calls on the United States to complete the mission against the Iranian regime. So ito yung parang sinasabi ko na allied ni Trump pagdating sa Iran mga lodi. Kasi maraming tao o maraming Iranians na ayaw na nung sa regime ni Khamenei o sa rehime ni Khamenei at gusto nang eto, no, yung leader na to na si Reza Pahlavi ang mamuno mga idol. At pag siyang namuno, syempre allied to ni Trump. At gusto niya na mga lods, no? Gusto niya na natapusin na ng USA yung mission nila diyan. O talagang matapos na yung bakbakan para makabawi na yung Iran, yung ekonomiya nila. 'Di ba? At siya na yung mamumuno, which is company ni Trump to, mga idol. Tas ito yung hinihingi ng Iran, mga lodi. Pero ang humihingi sa Iran hindi ito hindi ito at hindi rin ito. Ang humihingi si Khamenei, mga lodi, no, na ito yung mga demands nila, no? Ano yung mga demands nila? Hindi ko ba tinagalog to? Oo na. Ano yung mga demands nila mga idol?
Binding guarantee must be stabilized so that war will not be repeated, rejecting temporary ceasefire. So, ano na to mga lods, no? Gusto nila na matigil na, no? Tagalogin natin para maintindihan natin. Basahin lang natin yung mga demand ng Iran, mga idol, no? Sabi dito mga lodi, permanenteng garantiya ng hindi na uulitin ng digmaan, di ba? Hindi basta temporaryong ceasefire lang o tigil putukan. Kailangan ng binding na pangako na hindi na sila aatakihin muli. Ayun yung number 1, no? Number 2 naman, agad na pagsasara ng lahat ng US military base sa region o sa rehiyon. Mga idol, dapat isara agad ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan tulad ng sa Gulf countries. At ang pangatlo, bayad pinsala o babayaran mismo ng US yung mga damage na nagawa ng gera na to sa Iran. Bayad pinsala mula sa mga ng agresyon. Dapat magbayad ang US at Israel para sa lahat ng pinsala na nagawa nila sa Iran sa panahon ng digmaan. Ano yung number 4? Tapusin ang lahat ng digmaan sa buong rehiyon. Dapat huminto ang lahat ng fighting sa iba pang fronts kasama ang suporta sa proxy o grupo tulad ng Hezbollah, Houthis at iba pa. Ang pang-5, bagong legal na patakaran para Strait of Hormuz. Bagong rules sa importanteng daungan ng dagat kung saan dumadaan ang malalaking bahagi ng langis sa mundo. Gusto ng Iran na kontrolado nila o baguhin ang sistema doon. At ang pang-6, pag-uusig at ekstradisyon ng mga kaaway sa media, dapat kasuhan at ibigay ang mga taong nasa hostile media na laban sa Iran. Alam nyo, etong 6 na demand ng Iran, hindi to bibigay ni Trump sa tingin ko, mga idol. Dahil ayaw niya nang mamuno yung regime ng Ayatollah eh. Ayatollah to, hindi Khamenei eh. Mga lods eh. Ayaw niya na dyan. Ang gusto niya na mamuno dyan, eto. Kaya kahit ano pang i-demand nyo, hindi na yan sa tingin ko, hindi na yan pagbibigyan ni Trump. Ang gagawin niya talaga dyan is tapusin na yung rehime na yun, yung supreme leader na yun at yung kanyang mga alagad. And then papalitan na nito, ito na yung mamumuno sa Iran, si Reza Pahlavi. No, ayan na yun mga lodi. Diba? Kaya kahit ano pang demand na yan, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit yan mga lods. Okay? Ito, ito mga lodi San tayo ang mga bali-balita din sa Pilipinas, mga idol, dahil nga medyo gipit dun sa Middle East. So pwede tayong kumuha o bumili ng langis sa Russia o sa China. Pero ngayon mga idol, magmamahal na rin kahit na sa Russia tayo kukuha dahil oil will exceed $150 dahil yung Ukraine bombs Russian second largest refinery again, causing a massive explosion. So binam ng Ukraine yung oil refinery o yung largest o second largest refinery ng Russia. The madness of energy wars continue. Systematic destruction of infrastructure and global energy supply lines in the world's largest production area. Ang tanong, sino magbe-benefit, mga idol? Ayun yung sabi niya diyan. 'Di ba? Magbe-benefit diyan syempre yung magbebenta ng mahal. Nako, mukha talagang tatagal to mga idol. Masakit mang sabihin, masakit mang aminin, mga lods, mukhang magtatagal tayo sa pagmahal ng langis. Mga lods, magiging parang kapag ang siste ngayon, kapag ikaw hindi ka nagtitipid, mayaman ka. Kasi ang pinakamaapektuhan lang naman talaga nito yung mga nasa katulad nating may hirap lang, mga idol. Yung mga sako-sako yung pera, hindi maapektuhan yan. Wala silang pakialam kahit mahal yung langis, mahal yung oil, mahal yung bilihin kasi marami silang pera, mga lods. Pero yung mga may hirap na tulad natin, mga may hirap na tao sa Pilipinas, isang kahig isang tuwa, sumasahod ng minimum, tayo may hirapan. Imagine mga idol nung hindi pa nga tumataas lahat ng bilihin at langis, nahihirapan na tayo. Paano pa yung tumaas ngayon? Doble hirap tayo ngayon, mga idol. Ganun yung mangyayari sa atin. So ito,
kanina nabalita natin na yung No Kings protest, mga lodi. So totoo talaga yon mga idol. Umabot ng milyon-milyon, no? Yung mga nagprotesta laban kay Trump. Terrifying from Trump. For Trump. 7 million Americans in the streets today. 3,000 cities. Every state, one message, No Kings. This is one of the largest protests in American history. Bigger than the Women's March, bigger than the Vietnam protest, bigger than any single day of the George Floyd protest. Parang dito mo malalaman daw o masabi na lahat ng maraming tao ang galit kay Trump dahil sa ginawa niyang gera na yan. Kasi kung tutusin, siya naman talaga yung ano niyan mga idol Kasi yung Iran tsaka Israel, matagal na magkaaway yan. 'Di ba? History niyan, bakbakan ng bakbakan yan. 'Di ba? Normal na sa kanila yan Tapos bigla kang nakialam, sumali ka. So, sinali mo yung US sa gera at ayun, lumala tuloy. No? Parang ganun yung sinasabi nila dito, mga lodi. So, grabe. Imagine 7 million. O pinakamalaking protest sa history nila. Pero sabi kasi ni Grok, hindi naman daw siya yung pinakamalaki. Pero madami rin talaga, millions din tong mga to. Mga idol, legit na nagpo-protest ngayon sa USA. Okay? Tapos, eto naman, congrats sa Jollibee. May partner, proud partner of the Golden State Warrior. O, ayan may Jollibee na dun. Sinama ko lang, nakita ko Lumalawak na Jollibee. Ito, Arca CIO accuses Coinbase of holding industry hostage. Nako, yung CEO ng si Jeff Dorman, mga idol, medyo nabubwisit na rin kay Brian Armstrong, no? Yung Arca CIO Jeff Dorman claim Coinbase is blocking broader crypto industry progress, mga lods. Ayun yung sinabi niya. Tension center around stablecoin rewards regulation. Lawmakers are struggling to finalize key legislative details. Coinbase reportedly pushed back on early draft proposals. The standoff delaying a wider crypto market structure bill. Despite the criticism, si Van Valkenburg also expressed sympathy toward Coinbase. Ang masakit kasi dito, mga idol, ang masakit dyan, naiipit yung napakagandang batas dahil lang dun sa yield na pinaglalaban ng Coinbase, which is hindi naman ayun yung pinaka main point ng Clarity Act, mga lods, no? Hindi yun yung pinaka main point kaya ginawa yung batas na yun. Pero kasama yun doon, yung yielding. Ngayon, dahil doon nag-choke, hindi tayo makausad. Dahil meron silang kanya-kanyang agenda na gustong manalo sila ron, mga idol, no? So, ewan ko ba, ba't ganyan, mga lodi? Akala mo kung tutusin, kung walang kumontra dyan, napasa na yan, malamang maganda yung market natin ngayon kahit may gera. No, nakakabawi-bawi tayo. Kaya lang wala pinipigilan kasi mga lodi, no? So, malungkot ngayon, mga idol. Di ba? Ang ganda sana niyan kasi may clarity na. So, dahil may gera, mga lodi, hindi na matatakot yung mga bangko na mag-invest o ilipat nila yung asset nila sa mga crypto kasi may clarity na Alam na nila yung gagawin nila, may batas na. So, babaha na ng pera sa crypto. Di ba? Kaya lang hindi, pinipigilan ni Kalbo. Nipigilan ni Kalbo, bad trip, marami ng bad trip sa kanya. So, marami nang sabi na boycott na raw yung Coinbase. Mga idol, no? So, ayan, kulit Sabi dito naman, unknown whale, imagine kahit na may mga bad news tayo, meron pa rin mga nag-accumulate. Unknown whale accumulate $35 million in XRP in 1 hour. An unknown Ripple bull purchased a staggering $35 million worth of XRP in a single hour. As XRP price fell on March 26 o 27, the whale executed some 156 trades in the space of just 48 minutes to accumulate the assets. Grabe, 35 million. Now, this worked out to one trade every 18 seconds. Do they know something we don't? So, hindi natin alam yan. Eto mga idolan, tama ba yung pagkakasunod? Ayan. Eto mga lodi dahil nga marami nga nagrereklamo dyan sa Coinbase o something at medyo nagiging bias daw yung Ripple kasi nga yung Ripple daw, sila Brad Garlinghouse nakaside daw sa bank dahil nag-a-apply sila maging trust bank, no? At talagang gusto nila mapasa yung Clarity Act. Pero ang sabi ni Brad Garlinghouse, mga idol,
Brad Garlinghouse said, Ripple has no major stake in the Clarity Act. Ito yung pinakamabigat. XRP already recognized as commodity na. Kumbaga malinaw na yan eh. Clarify na yan eh. Na-clarify na. Na? Hindi na kailangan ng batas para sabihin na commodity na yung XRP. Which is dahil commodity na siya. Na-recognize na siya as a commodity. 'Di ba? Kahit may batas man o wala, commodity na rin, commodity na yung XRP. He still expect it to pass despite Coinbase pushing back. They are playing a different game, mga idol, no? So ayan, ako, waiting na lang talaga tayo, mga lodi. Waiting. Kaya lang kasi di sa waiting, sa moment ng waiting, mga lodi, ito yung mga part na parang sobrang boring na, parang gusto mong ayaw mo na, no? Naiinip ka na. Yung halos nasa sobrang lapit na. Kasi kung ano yung sobrang lapit na, yung pa nakakainip eh. Imagine, hintay mo ng ilang taon, tas alam mo na mangyayari na, o ilang buwan na lang, o sabihin natin half year na lang, hihintayin mo, pero sobrang mas naiinip ka na dahil alam mo na malapit na eh. Yeah? So ayan, tas eto mga idol, sabi dito ni Jake Laber, mga idol, imagine banks win the yield battle. Kunyari daw nanalo yung bangko, no? At na pumayag na si Brian Armstrong, no? Na hindi pwedeng magkaroon ng yielding yung mga idle coins o yung mga idle stable coin. Then every bank launches their own stable coin. Ganun mangyayari kasi meron tayong Genius Act. So lahat ng bangko pwedeng gumawa ng sarili nilang stable coin. If they ban yield on stable coins, they can stop the fragmentation they created. Then we watch XRP utility take the center stage. Parang ganito yung sinasabi dito ni Jake Laber, mga lodi, no? So kapag yung mga bangko gumawa sila ng kanya-kanya na lang stable coin, no? Kanya-kanya yan, mga lodi. So medyo mahirap yan kasi iba-iba. So anong kailangan nila pagka ganyan, mga lodi? Mali yung ginawa ko, sorry. Dapat pala pabilog. Oh. Lahat yan, lahat ng bangko may mga stable coin. 'Di ba? Gumawa sila ng mga sarili-sarili nila. Oh, pag nilipat sila sa ganito, sa ganyan, kailangan nila ng bridge at doon papasok yung XRP. Ito ngayon yung XRP, mga idol, no? Ayun yung XRP. So, kunyari, stable coin ng sabihin natin ng Bank of America, papadala dito sa HSBC. Oh, yan, HSBC. So, hindi sila magrerekta doon. Magiging bridge diyan yung XRP, mga lodi. Magiging XRP siya. Kung ano yung halaga diyan, saka siya magiging stable coin ng HSBC. So, ganun yan. Lahat yan. So, magiging bridge. Kailangan ng bridge eh. Di ba? So, ang magiging bridge dyan is yung XRP. Doon yung makikita nyo yung utility ng XRP na to the highest level, mga idol. Di ba? So, ayun yung sinasabi parang ganun yung in-explain ni Jake Laber dito. Di ba? Tapos, eto yung pinost, mga lodi, ni nag-post kasi si David Schwartz dangerous curve ahead. Etong chart na to, mga idol, matagal na tong chart na ginagamit, no, ng mga XRP army. No, ito post nga to 2021 pa yan. So mangyayari daw to, mga lodi, no, na mayroon tayong 10 step. Yeah? So nandito na daw tayo sa pang 10 ay sa pang 9, yung bumaba yung chart, ayan, yung bumaba siya. At ang pang 10 step yung lipad. So nandito na daw tayo, mga lod, sa 1.3, 1.4, ayan. Yeah? So tumaas tayo, tas bumaba, 'di ba? Ganun yung itsura ng chart, 'di ba, ng XRP. Tignan natin kumbaga, sorry. 'Di ba ganyan? Tumaas, nagkonso, bumaba, and then lipad. Pagbasdan nyo ito ngayon yan, mga lodi. Di ba? Ito, dito siya, ito, ayan. Tumaas, nagkonso, tumaas, tas bumaba. So, parang ganun daw yan. Asa na tayo? Sa baba na tayo, dito na tayo sa 10. And dito na tayo. Parang ganun, mga lods, no? Ayun yung parang sinasabi nila. Kasi nagparamdam nga si David Schwartz. Kasi dangerous curve talaga yan. Manghihina ka dyan, mga idol eh.
maraming shake out dyan. Kaya dangerous curve yung tawag dyan. Dangerous curve ahead, sabi ni David Schwartz, mga Lodi. No? Okay? So, ayan. Ayan yung ating malupit na news ngayon, mga Lodi. No? In-update ko lang ngayon. No? Medyo mabilis lang tayo ngayon. Mga idol, pasensya na kayo kasi medyo may tatapusin ako ngayon dahil nag-ready kami bukas dahil may mga program na pupuntahan. Okay, so kita-kits na lang tayo bukas ulit, mga Lodi. Pero okay, mag-alala, mag-upload ako bukas, mga Lods. Okay, mag-alala. Ano lang naman ako driver lang ako, mga idol. Isa lang akong hamak na driver ng aking mga anak, no? So ayun, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag niyo kalimutang i-like yung video. Syempre sa mga wala pang crypto exchange, check niyo yung link sa baba description. Magandang gabi sa inyong lahat at What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, buy the belt from House of Leather. yes. No, ayan, punta kayo sa House of Leather, mga Lodi. Ayan. Dito sa baba ang description. Sobrang solid ng belt na to. Mura lang at makaka-discount kayo kapag sinabi niyo yung pangalan ko. Okay? Sabihin nyo kay Diablo and then may discount kayo dyan. Nagdi-deliver sila nationwide. Okay? Yun, ano pa? Oh yeah, you need to buy that belt too for wearing and to beat your children. To beat your children. Bye-bye. Bye bye yo.